Yun na nga yung mahirap eh. O alas 8, tama naman. Gising ako ng alas 3 dito. O alas 8 dyan. Usap na tayo. Tapos may trabaho pa sa morning, hindi ka na, hindi mo na maaskaso. Ay, Kasi Diyos nga, ko. Kaya kahapon nagalit si Sir sa atong isang araw. Why always close your phone? Gumawa naman din akong ay nahulog kasi. nahulog. Hindi gumana. Nahulog. Halo, din nahulog daw yung phone niya. Hindi. Sabi ko, when my mobile falling down, when I check, is already black, all number. And then now I go shop. Just now open, sir. Sorry. Okay, I'm understand. But please. Kaloka na yung nahulog. Oh, alam nyo na. Pag hinahanap kayo, mga lodi. Sabihin nyo na lang nahulog cellphone nyo. Ayan, sabihin nyo, nahulog yung cellphone nyo. Alam may alibay. Sarap pakiramdam ko, grabe. Ay, Ginoo. Pinawisan kaya ako ng maaga. Pagkatapos ko maligo. Ayan, alam mo yung nagte-text siya, ako tulog pa ako, maaga sa nagising. Bahala ka dyan. hindi ko alam na nag-text, nakita ko lang nung tumawag, nag-miss call ka. Kasi ako, lagi akong updated sa cellphone ko eh, kahit tulog ako. Hindi, alam ko, hindi ka na maniwala dahil tuwing sabi ako mag-jogging tayo, puro palpak. Kaya hindi ka na maniwala na maaga ako gumising. Ayan. Eh kaya ngayon, nahiya naman ako. Tuparin ko ang promise ko. Paano ilang araw na ba? 3 beses na kami. Ngayon lang uli kami natuloy. O, nag-walking. Yun lang problema dun. Kasi masyadong business-minding, workaholic to kasama ko. Shout out pala mga ludi. Salamat sa views and likes. Dito tayo or dito pa rin? Dito. Sarap ng tulog ko. Ayan, mga related na mga OFW, ganun ang mangyayari sa inyo pag workaholic. Kayon, mas maganda mga ludi, wag nang planuhin. Ayan, wag nang planuhin. Kasi pag pinaplano, napapalpak lagi. O, ayan. Eto, natuloy na. Ayan, mag-walking kami alas 6. Wala pa akong tulog. So, alas 3 tulog ako. Pag-ising ko alas 8. Sobra naman ang aga niya. Ayan ang nangyari. Sa sobrang aga, ayun. Ay, nako. Hello, good morning mga ludi. Good morning, good afternoon dyan sa Pinas. Kumusta kayo mga lods, mga kaporkats? Ayan. Dito tayo, be? Dito tayo, straight. Tapos tawid na lang tayo. Sabi ng karumit ko, aba, milagro ah. Alas 3 ka pa naligo. Baka, hindi, ano yun? Merong ano yun, merong sapi. Sabi, di ba alas 3? Sisigaw-sigaw ka pa dyan sa kwarto mo? May mga pinagalitan ka pa? Kagabi sabi niya, alas 4, ano na, wala nang ingay narinig ko sa kwarto mo. Oh. Milagro daw, milagro. Siyempre, kapag ano din naman, relax din. Kung ay, wala na. Sinabihan ko ng agency sa Pinas, hindi ko na kaya. Pagharapin ko sila ng alas 12 rito. Mayroon naman na, managed times naman yan. Dito, straight lang tayo. Tapos tawid na tayo. Hindi tayo tumawid. Ayan. Hello mga lodi, ay pansamantalang kami ay naglalakad lang for today. Ayan. Hindi kasi ako marunong mga lodi mag voice over, pero gusto kong pag-aralan ang voice over eh. Nahihirapan din ako mag-edit, napagod din. Ano, diretso tayo mamaya? Magbili ng card? Saan tayo bibili ng doon card? Doon sa Sok. Sa Sok? Meron ba sa Sok? Sa ano? Sa Alfardan, di ba? Diyan ang terminal dati. Doon ang office sa mga kung magbili ka ng card. Yung sa terminal dati ng bus. Dati, di ba sa Masrib yun? Masrib? Sa Kuwakif. Doon kami dati siguro yun, ilang years na? Siguro.
Ilang years? Nag-stop ako, nagsakay ng bus, bet. 2019. Oh, Oh, 20, 21, 22. Ay, 4 years na. tagal na pala. Hindi ko na alam ngayon kung saan bibili. Eh, di rentahan natin to. Basta ang alam ko, doon pa rin. Kasi andoon pa naman din ang mga bus sa terminal. Oh, Doon ang office. so maglalakad tayo pa sa Buwakit. Malapit lang ba dito? Hindi ko alam yun. Maglakad pa punta doon. Oh, mag-train tayo. Mag-betro. Oo. Magbeto daw kami kasi asa kami pupulutin ito, ewan ko lang. Alam mo bukas kung wala ka pang part-time? Wala pang, meron akong part-time bukas mga 10, 11 kasi yun ang naka-schedule siya. Sabi ko kung wala ka pang part-time, talagang iikot kita sa mga school para makapasok ka. Kailangan talagang work eh. Nag-reply si principal. Okay, let's wait please because I'm waiting also all students. Sabi ko, I think next week ma'am, sabi niya, I think so. Pero kung makapasa tayo ng CV mo doon bukas, malapit pa. Nasa iyo yung CV ko, di ba? Wala na akong ano. Mag-print tayo. Okay. Pwede ba i-edit yung ulit? Mag-edit ka. Lagyan mo ng... Operation manager. Oh, Hindi ko pa kasi pina-upgrade eh. Kasi tagal-tagal na. lagyan mo ng how many years ano mo sa school. Kahit 2 years, ganun. Experience. Di ba pwedeng 1 year lang? Nakakahiyan. Lahat-lahat na. Basta lang makapasok. Yan pala ginagawa ng mga... bakit kaya tayo mga OFW ano? Para-paraan Alam talaga mo, natin. ang nagturo sa akin, kahit wala ka pang experience, basta sa inside in your mind, sabi niyang ganun, you interest that job, you put any skill, kahit hindi ka pa daw na. Oo nga, pero ako kasi natatakot ako. Baka hanapan ako ng any diploma, documents, whatever. Ay, wala. Dito, wala ba? Kasi alam ko dito, importante, the experience talaga. Uy, English yun ah! Pwede na tayo? Yes! Uy! Ang hinahanapan nila ng ano, yung mga teacher galing ng Pinas. Pwede na to? Oo, pwede na. Pwede na masagasaan. Ay, shut up. Uy, wag naman! Ayan. Takot kayo sa gasaan. Gusto pa Ako dito noon, be. Ako lang mag-isa. Dati, 3 kami nag-walking dito. Kasi alam mo, mahabang kwento mga ludi eh. Sige, baka mamaya may makarinig sa kwento ko. Babas tayo. Pero okay lang, true story naman to, reality. Pero to. ang nainisan ko, be, pag mag-walking kami, 3 kami. Oh. Yung mga staff ko, waitress, Oo. pagdating na naman dito sa sa may park, sabi, ma'am, ikaw na lang muna mag-walking, maghinto muna kami, pagod. Aba, pagbalik ko, may mga partner na sila. Sana all. Nag-ano pala sila, nagtawagan, oh, andito na kami, kita tayo rito, gamanon pala. So, Ayun lang simula naman. noon, ayaw ko na magdala sa kanila, nag-walking na lang ako mag-isa. Mahirap yun. Kung sino lang kausap, yun lang. At kailangan magdala ng lalaki. Nabubuhay naman tayo walang lakwi. Hindi sila mabuhay, walang lalaki, be. Ayun lang. O, real talk yan, narinig nyo. Paano na lang kaligayahan pag walang lalaki? Charles, charot! Hindi sila mabuhay, walang lalaki. Ay, nako. Ganda mag-walking, be. Alas 5 kanina sana. Diyos ko, nangingitig na akong tinggil ko. Buang. Ayan, alam niyo na kung ano yan. Pag nilalamig ako, hanapin niyo. Ay, kasi dati 3 kami. Nag-walking dito. Shout out sa'yo, be, ha, kung marinig ko to. Pero, hindi naman siya kasali. Kasama ko lang. Kasama lang namin. Meron kami isa, dati siyang manager din. Ako ang pumalit sa kanya. Alam mo yung pagkakatiwalaan mo yung isang tao, tapos Hinahasan ka. tapos badang huli ikaw pala yung Ay, naranasan ko yan, be. ikaw pala yung kaya mahirap din magtiwala ng mag-share ng ibang mga
alam mo yung trabaho mo. Naranasan ko, pasok ko pa sa office namin. Maya-maya, ako natuloy ang ano, ganito. Ay, ayaw ko na. Mahirap yung ganun. Tapos nalaman ko pa doon sa may-ari ng opisina yung basta yun na yun. Shout out uli dyan ha. Tapos pagkatapos nun, alam mo yung patient mo, tapos yung attitude ng isang tao, kailangan mo siyang yung pagbigyan ng ano niya, yung ugali niya, kailangan mo siyang paano mo siya i-ano na hindi siya magalit, paano mo siya hindi ma-open. Pero bandang huli, ganun pala ginagawa. Nag-share ako sa kanya ng ibang ano, yung about sa ano lang. Tapos ibang sinabi niya doon, kaysa ganun may ginawang pangit. Hindi naman lahat ng ganun. Sana mayaman ako, nagagawa ko ng ganun. Although nagmamasahe ako, pero hindi naman ako nagagawa ng ganun. Oo, di ba? Sana mayaman ako, hindi na ako naghahanap ng trabaho. Doon na lang ako kikita eh. Di ba? Kasi alam mo na mga reputation ng mga masahe dito, pangit. Totoo lang. Depende Hindi, talagang, ay, alam mo, Hindi, depende sa mamasay. Kung pumayag ka, depende yan sa'yo. yun na nga yun na nga yun ang ano, kasi kung tutuusin nga, damay-damay yan eh. Kumbaga damay-damay yan. Although hindi ko naman din, no judge naman tayo eh. Real talk mga lodi. Pero totoo yan, hindi naman tayo pwede mag-judge kung bakit sila ganun. Pero, a simple way naman na, ipapakain mo sa pamilya mo. Wag naman ganun, di ba? Oo, Marami naman kikitain. oo, marami. Kung ako lang talaga, ganun ang Maglinis ka ng ginagawa. bahay, 4 na oras lang, 150 ka pa. O ako nga lang, kung gustuhin ko yung ganun, Diyos ko, day, ambot lang good, oy. Siguro, dami ako pera, every week, meron sila kung 3,000, 4. Hindi lang 3,000, kung ginagawa ko 10,000, bakit ako titimi-timi eh? Oo nga. Sa sarili ko naman yung, katawan ko naman yung kakayunin nila. O at least, di ba? Kikita ako ng marami. Pero hindi eh. Hindi na ako maghahagilap ito, maghahanap ng trabaho. Mahirap yun eh, iba eh. Ang inaano lang natin, yung respeto. Diba? Ay, sana all. Kaya, ganun lang naman yun ang tema dun eh. Kaya kayo, mga OFW, matamaan o hindi, sana yung pinapakain nyo sa family nyo, nasa marangal na trabaho at galing sa kamay nyo at sa pinapawis at dugo nyo. Huwag kayong gagawa ng para lang makapagtapos magjojowa kayo eh, yung jowa nyo eh. Ay, mas malaki pa sahod nyo kaysa kanya. Dapat kung gusto nyo magjowa at pleng-pleng lang, siguraduhin nyo na madating yung taong na jojowain nyo. O diba? At least may pakinabang. Pero kung true love nyo naman, kahit na wala siyang datong, okay lang, no judgmental. Pero okay na rin naman yun. Mahirap din talaga mag-judge. Pero sa mga taong related sa ganon, sana wag naman. Diba? Atin-atin lang to mga kalud kapag bawal ang bash. Comment lang kayo below kung sinong related dyan mga OFW. Ay nako. Alam mo ba be, kung bakit nagmamalasakit ako tumulong sa mga ano, yung sa mga ganun. Kasi ate, si ano gusto niya mag part-time, kaso lang wala siyang ano, walang papila. Sabi ko, okay, bigay mo sa akin ang number. Alam mo ba, ilang taon ako naghawak sa mga walang papel. Sa awa ng Diyos, nakauwi na din sila ng magandang pag-uwi. Oo, nakapagtapos na din mga anak nila. Nung may flat pa ako, alam mo, isang kwarto, inilaan ko yun sa mga runaway. Oo, binigyan ko po sila ng trabaho. Yung sakit ba, nawala silang Buti papel. hindi kayo nakasama dun sa direct ng mga ano. Wala man. Kasi maraming mga spy wala na man. mga ano Alam na. mo, yung mga tinago ko na mga walang ano, Oo, so yun na yun. nagpaalam ako sa may-ari, Katari ang may-ari ng flat ko dati. Oo. Alam niya, tapos pulis din, may pulis din siyang anak, alam ng may-ari.
Kaya nakasave lahat doon. Walang nag-ano sa flat ko. Kaya kahit nasa Pinas sila, hindi nila ako makalimutan. Oo, siyempre naman kasi, alam niyo kasi, the way, kung paano mo sila i-treat bilang kaibigan, or kapatid, or kamag-anak, kapamilya. Once na yung pakikitungo mo ay sa isang tao ay true, na walang halong, kahit anong na, sana, merong kapalit, di ba? Pero, kung hindi ka naghahangad na malinis yung intention mo at tulong sa isang tao, walang imposible day, oy. Basta sa isang kwarto, be. Straight yun, ilang buwan yun, walang bayad kasi wala silang trabaho. Binigyan ko pa sila ng pagkain nila kasi grabe din blessing pag dumating ang mga aplikante ko galing Pinas. Ay, wala akong pagkaon, miyang. Yung miyang, ayan si miyang. Tapos, paghatid ko doon sa mga amo nila, bigyan ako ng mga oil, bigas. Yun lang din ang ibigay ko sa mga, yung sa isang kwarto na wala silang trabaho. Grabe din blessing, oy. Lahat ng mga binigay ng mga amo ng mga aplikante ko sa akin, mga sabon man or shampoo. Kasi magbigayan sila pag oras na ihatid ko yung mga aplikante galing Pinas. Ay, naka-solve din ang problema ko sa mga walang ano. Nung hindi ko pa sila mabigyan ng trabaho. Tapos, ang sabi ko sa kanila, once na marinig ko na may lalaki kayo, paalisin ko kayo dito sa bahay ko, ang bait nila, be. Oo, ang bait nila. Ang bait nila. Kasi may mga asawa sa Pinas. True. Oo, sabi ko, kung sino sa inyo may asawa sa Pinas, wag nyo lang ako, wag nyo lang ako parindan na may lalaki kayo rito. Kasi may asawa kayo sa Pinas. Kayong mga single, bahala kayo. Yung mga may asawa lang ang i-keep ko. Ang bait naman nila. Kasi depende yan kung paano mo disiplinahin at respeto sa kapwa mo. Sabi ko, kung nakaw-takaw kayo mapunta sa lalaki, pasensyahan tayo, hindi ko kayo bigyan ng trabaho. Pasalamat din ako sa kanila, bait din nila. Yun na nga respeto sa isang tao. Yun ang the best thing. Diyan sana tayo, kaso lang maraming tao eh. Yung iba wala na. Tinanggal na yung iba. Wala na, tinanggal ng iba. Doon din sa kabila, tinanggal din ng iba. Bakit? Sabay ganun. Tanong ko nga sa may-ari. Tanong mo nga sa may-ari. Bakit? Kaya ako minsan nadadala din ako alam mo yung kasi ako mahilig ako mag-share. Alam mo yung para hindi salimuot sa damdamin. 'Di ba? Kaso lang minsan mali tayo ng sinisharean eh. Alam mo yon, minsan mali tayo ng nakikisamang tao. Ay, real talk talaga to mga try. Ano ba yan? Diba? At least sa totoo lang. Kahit alam niyo mga lodi, mga ka-forgets, alam niyo yan, diba? Nakaranas din kayo. Sinong mga nakaranas diyan? Please comment below. At shout out sa mga viewers ko at saka nag-share sa live ko. Ayan. Try kong matutong mag-voice over. Nag-voice over na ako mga lodi isang beses lang, pero hindi ko alam kasi hindi ko alam kung anong, ang hirap pala talaga. Ang tagal-tagal ko na nagba-vlog. Hindi ko talaga kino-continue kasi although nahihirapan ako, pero sabi nga nila, pag ginusto mo nga daw isang bagay, walang imposible. Diba? Sana gustuhin ko tulong. Sana may mga tumulong sa akin diyan. Ayan. Kung paano ako mag-edit at paano mag-voice over. Ayan. Medyo mahaba ng aking video mga lodi. Mamaya uli, samahan nyo ako. See you later. God bless all. Bye.